ating happiness, ito ay hindi lang nararamdaman. It is not just a feeling. Minsan yan yung naisip natin eh. Sabi natin, oy, masaya ako pag nararamdaman ko na masaya ako. Kasi feeling siya eh. Pero ang kaligayahan ay hindi lang nararamdaman, kundi ito ay sinasabuhay. At lalo na po, pag tayo ay mga leader, sa kanya-kanya nating mga posisyon, napakahalaga na atin itong pag-aralan. Happiness. Kasi minsan para itong yung pangarap natin na parang ang hirap habulin. Parang masaya ka pero biglang nawawala. Importante na kung ikaw ay pinono, mas malalim. Pakisabi nga po, mas malalim. Tingin sa katabi, sabihin mo sa kanya, mukhang sumasaya ka. Kung hindi siya kumbinsido, sabihin mo sa kanya, mukhang gumaganda ka. Ayan. Parang mas naramdaman niya, no? Nung sinabi mong mas gumaganda siya. Alam nyo, importanteng pag-usapan ito sapagkat pag pinag-uusapan ng financial management at mga marami pa nating kailangang trabahuin sa barangay, importante na tinitignan natin ng mas malawakang pagtingin yung trabaho natin. Sapagkat ang hirap naman kung ang galing mo sa financial management, pero ang lungkot-lungkot mo sa buhay. Tama? Kaya ako bilang isang accountant ay pinapag-aralan ko din ano nga ba itong pagiging leader. At hindi lang magiging isang leader, pagiging masaya na leader. Kasi minsan, kung mali yung intindi natin sa mga bagay-bagay sa paligid, mali yung hinahanap natin, mali yung pumapasok. Halimbawa ito, minsan naiinitan tayo, ito yung ginagawa natin. Napansin nyo ba yan? Kaya lalong umiinit eh. Buti na lang ngayon, medyo mas malamig-lamig. Kasi nung mga nakaraang linggo ay medyo mainit din dito sa Baguio. Ngayon, malamig-lamig. Yan. By the way, welcome po sa inyo sa lungsod ng Baguio. Importante na alam natin anong ibig sabihin para mas tama yung ating mga hahanapin. Noong nakaraan na mainit-init sa Baguio, naisipan nilang mag-install ng ganyan. Eto, tanungin mo ngayong katabi mo, ano ba ang iyong mga hinahangad? Ano ba ang inyong mga hinahanap sa buhay? Ano ba ang inyong mga pinapangarap? Alam mo, dapat tama yung sagot mo dyan eh. Kasi minsan, ito yung inihiling mo, mali pala dapat. Parang ito, ang init-init daw ng panahon, tapos ito yung kanyang dasal. Sana umulan ng yelo. Ayan, nangyari na nga. Minsan ganyan yung ginagawa natin sa buhay. Gusto ko maging masaya, pero hindi natin naiintindihan ano ba itong happiness. Kaya pinagdarasal natin yung mga maling bagay. Tapos pag dumarating, ayan, nasasaktan tayo, mas nalulungkot tayo. Ayaw natin yon. Kaya tanungin natin, ano nga ba ang totoong nagbibigay sa atin ng saya? What makes a leader truly happy? Pwede po bang tanungin mo yan sa katabi mo? Sige, tanungin mo. What makes a leader truly happy? Ano yung narinig niyong sagot? Ano po? May sumagot po ba? Meron? Ano po? Ayan. Dito muna ako. Ayan. Ano pong mga sinagot ng mga katabi natin? Yes po? Ay, wala. Talagang pinag-iisipan, ano? Ayan. What makes the leader truly happy? Paano nga ba? Paano? So ito, kailangan nating alamin para hindi natin hahanapin yung mga peke. Halimbawa ito, meron akong kilala, gustong pumunta sa isang malaking sports event, sa isang Super Bowl.
Kaso hindi siya makapunta. Pinagyabang na niya na pupunta siya doon. Kaya ginawa niya ng paraan para may ma-post siya sa Facebook, ito yung ginawa niya. Yan. Supportive naman yung mga kaibigan niya, kaya nagawa ng paraan. Eto, meron pang isa. Merong gustong pakita na marunong lumangoy. Pag nagbi-beach sila, laging ito yung ginagawa. Ayan. Sino yung may makilalang ganyan? Sino yung mga ganyan? Okay. So, ano nga ba ang happiness? What is happiness? Kailangan nating maintindihan. At ulitin ko, hindi lang ito nararamdaman. Ito ay sinasabuhay. So, mahalaga na maintindihan at may halaga na tama yung tawag sapagkat kung ano yung naiintindihan, ano yung tinatawag sa isang bagay, yun ang nangyayari. Kung ano yung tawag sa'yo, sumusunod yung kilos mo. Di ba? Nung ikaw ay naging punong barangay, di ba? Medyo nag-level up ka. Tama po ba? Dati, tumatakbo ko pa lang ng konsihal. Nung na-elect ka, nasa posisyon ka, medyo nag-iba konti. Mas gumwapo, mas gumanda, sapagkat kailangan kumilos ayon sa kung ano yung tawag. Tama po ba? Tama po ba? Ayan, sabihin sa katabi, kaya mas gumwapo ka eh. At hindi yan masama. Maganda nga yun eh. Di ba? Kaya ang ganda nung simula natin na binigyan natin ng paggalang yung ating mga pinuno. Tama yun. Sapagkat kung ano yung tawag, yun din yung galaw. Ganon din po sa kasayahan, sa kaligayahan. Parang ito, nag-uusap daw minsan yung mangga, tsaka munggo. Ito, uy, aray, bakit ka namumunggo? Hala, ikaw kaya namamangga? Kasi, yan ang tawag sa kanila. You act according to who you think you are. You act according to your label. Kaya ako po nung naging, sabi nila, oy, congratulations, ikaw na ay isang certified public accountant. Abay, medyo kailangan umayos-ayos ako. Tingin nila sa akin, professional. Dapat daw ang mga ginagawa ko hindi acts discreditable to the profession. Oo naman, di ba? So, pag sinabi nating happiness, paano nga ba ito dapat maintindihan? Kaya, para mas maintindihan natin, tayo ay magsasangguni sa mga eksperto. Isa po sa mga kilalang eksperto ng happiness ay nangangalang Arthur Brooks. Si Dr. Arthur Brooks. Isa po siyang Harvard professor, pero hindi siya professor lang na professor. Siya din po ay matagal na CEO at mananaliksik. PhD social scientist, #1 best-selling author, at ito ang kanyang ginagawa. Nag-specialize using the highest level of science and philosophy to provide people with actionable strategies to live their best lives. At yang si Arthur Brooks ay ang kanyang tinuturo sa Harvard Business School ay happiness. Parang Harvard Business School, di ba ang tinuturo dyan is management, marketing, sales, economics. Oo, pero sila mismo sa Harvard ay nagigets nila na importanteng pag-aralan kung ano ba ang totoong happiness. So yan ang ginagawa ni Dr. Arthur Brooks. At ayon sa kanyang pag-aaral at ayon sa kanyang karanasan, ay na-discover niya ang 3 macronutrients of happiness. At importante na maintindihan natin to. 3 bagay. Sabi niya, happiness
Nagmumula sa tatlong bagay. Una, meron kang enjoyment. Pakisabi nga po, enjoyment. Sabi ni Dr. Arthur Brooks, hindi lang ito yung pleasure. Pleasure pero may kasama. May kasamang mga tao. May kasamang memories. May kasamang experience o karanasan. So yan, relationships and meaningful experience. Yan daw ang kasiyahan. Merong ugnayan at makabuluhang karanasan. Halimbawa, minsan kumakain tayo. Ako minsan kumakain ako na mag-isa ko lang. Sino po yung mga ganon? Yung okay lang na minsan kumain sa labas na mag-isa. Sino yung mga ganon? Ayan, isa lang, dalawa lang kami. Ayan, okay lang naman yan minsan. Di ba? Pero pag okasyon yan, nagse-celebrate ka, parang ang hirap naman na ikaw lang mag-isa. Tama? Mas maganda na may kasama ka, kapamilya, kaibigan. Kaya yung pagkain na yun ay nagiging isang karanasan na isang magiging magandang alaala balang araw. Tama? Kumpara sa yung kumain ka lang, ikaw lang. Yan, nag-enjoy ka konti, may pleasure, pero hindi naging magandang alaala. Enjoyment. Pangalawa po ay yung satisfaction. Pakisabi nga po, satisfaction. Yan yung nanggagaling sa, earned success and personal growth. Yung meron kang kasiyahan at ikaw ay natutuwa sapagkat nagkaroon ng katuparan ang iyong trabaho. Kumbaga, pinaghirapan mo yan. Ito ay isang pinaghirapang tagumpay. At sa iyong journey, sa pag-angkin ng tagumpay na yan ay ikaw ay lumago. Meron tayong sinasabing personal growth. Sabi nga ng isang wise man na mayaman, sabi niya, kung gusto mong maging mayaman, alam mo, kailangan mong bantayan yung journey, yung paglakbay patungo sa una mong milyon. Sabi niya, sapagkat pag nakamit mo yung 1 milyon na yan, oo, maganda yan. Pero alam mo ang mas importante, yung tao, yung naging paano nag-contribute yung paglakbay mo sa iyong pagiging tao. So yan po yan. Earned success. Sabi nga po, di ba, mas masaya pag pinagtrabahuan. Tama? Hindi yung basta-basta, oy, meron kang tagumpay, pero pag hindi mo masyadong pinaghirapan, yung alam mo sa iyong sarili na parang nag-shortcut ka, parang wala, di ba? Sabi nga ng isang kaibigan ko, oy, pre, wag mo namang tawanan yung naaamoy. Tinutukoy niya yung kanyang body odor. Sabi niya, pre, oy, alam mo yung body odor ko na yan. Proud ako dyan. Alam mo bakit? Kasi naman, pinagpawisan ko yan. Pinagtrabahuan, mas masaya. Tama po? Kaya, mag-ingat kung masyadong maraming shortcut kasi minsan nawawala yung satisfaction. At yung pangatlo, meaning. Pakisabi nga po, meaning. Ito yung kahulugan, diwa, o saysay ng ating mga ginagawa. Sana po sa ating mga trabaho ay nakikita pa rin natin yung kahulugan ng buhay natin. Na hindi lang ito pagiging treasure, hindi lang ito pagiging kalihim. Ito ay nagbibigay kahulugan sa ating buhay. Hindi lang po pagiging ABC president, kundi nagbibigay ng meaning. Kasi alam mo na sa'yo, meron kang purpose beyond yourself. Yung mga layunin mo ay higit pa sa yung mga sariling layunin lamang. Hindi lamang pansarili. Naniniwala po ako,
na yung mga tao dito ay may mga layunin na hindi para sa sarili lamang. Pwede po bang palapakan natin ang bawat isa? Eto, kailangan nating bantayan yung ating buhay. Sapagkat, lalo na sa mga posisyon natin ngayon, pwede tayong malinlang. Nasa posisyon tayo, may kapangyarihan, pinapalakpakan tayo, okay naman yun sapagkat ikaw ay naninilbihan din. Yung mga tao na pumapalakpak sa iyo, binibigyan ka lang ng paggalang at gustong bigyan ka ng recognition at okay yan. Pero minsan, pag yan lang yung inaasahan mo at inaasam mo at hinahanap-hanap mo, balang araw mawawala yan at hindi ka na maging masaya. Kaya minsan nakakapanlin lang yan eh. Di ba? Yung ating posisyon, yung ating kapangyarihan, yung ating kasikatan. Huwag po tayong malinlang. Parang ito, minsan may nagsabi sa Facebook, deserve mo yan. Ito daw ang kanyang trivia. Alam nyo ba na ang gulay na mapanglinlang ay ang luya? Ayan, nabasa nyo ako nung bakit. Pero tanong nyo sa akin, bakit? Dahil kaya nitong magpanggap na manok sa lugaw. Ayan, sino na po ang nalinlang ng luya? Ayan, ako din po nalinlang ng luya. Ayan. So mag-ingat tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. At kung merong 3 macronutrients ng happiness, sabi ni Dr. Arthur Brooks, meron ding 4 na pillars of happiness. At ito daw po yung mga 4 na to. At parang alam na natin yan, parang basic naman yan, pero minsan nakakalimutan natin. O kaya'y nagigets natin, pero kailangan pa nating mas palalimin yung ating pag-intindi. So una po ay yung pananampalataya, faith. Pangalawa is family. Pangatlo ay friendship. Pang-4 ay work. Pero hindi lang po basta-basta faith, family, friends, and work. Pag sinabi nating faith o pananampalataya, ito ay hindi lang yung iyong reliyon. Pero lahat ng belief system mo, lahat ng sistema ng paniniwala na nagbibigay sa iyo ng kahulugan, mga paniniwala na nagbibigay sa iyo ng layunin. Di ba po, yung mga inaasam-asam mo sa buhay ay inaasam mo yan, pinagtatrabahuan mo yan, ginugol mo yan sapagkat ayon sa iyong paniniwala, ito ay mahalaga. Tama po? Kaya minsan, pag nakipag-usap tayo sa mga ibang tao, bakit yan yung goal mo? Bakit yan yung ginagastusan mo? Eh kasi magkaiba tayo ng sets of values. Pero yung mga kakapareho ka ng sistema ng paniniwala, uy, yan din ang gusto mo. Okay, sige, tara, sabay tayo. Yan yung faith. At hindi lang po ito tungkol sa reliyon, kundi yung kabuuan na paniniwala mo sa buhay. At importante yan. Pangalawa po ay family. At importante ang strong family relationships. Talagang matibay na ugnayan ng pamilya. Minsan po tayo na nagbibigay ng service sa publiko, mga public servants, minsan nakakalimutan natin ito. Meron pa ako isang kaibigan. Ang tatay niya ay very good public servant. In fact, nabigyan pa siya ng national award. Pero sabi ng kaibigan ko, "Uy, pre, ang galing ng tatay mo, congrats!" Pero kaibigan ko na madalas magpapatawa, madalas kung ano nung sinasabi, nung pagkakataon na yun, biglang nagseryoso. At sabi niya sa akin, "Alam mo pre, magaling siya na public servant, pero sa bahay hindi." Parang bigla akong nalungkot. Noong mga nakarang linggo, kakatapos ng eleksyon, meron akong nabasang kwento sa Facebook, anonymous
Nagkukwento siya, sabi niya, umuwi ako sa bahay at andun nakita ko, nagsiselebrate sila. Ang daming tao. Pero sabi niya, umuwi ako hindi dahil gusto ko i-congratulate yung tatay ko na nanalo na naman sa eleksyon. Sabi niya, gusto kong malaman ang dahilan. Gusto kong maintindihan kung bakit, oo, ang galing-galing niya sa labas, pero sa akin hindi. Hindi ko maintindihan na lahat ng okasyon, pinuntahan niya, pero yung sarili kong graduation, hindi siya pumunta. Gusto kong maintindihan, sabi niya. Parang lungkot, no? Ayaw natin yun. Sabi nga ng isang wise man, there's no amount of success outside that can compensate your failure at home. Ako din po ay isang tatay at bata pa naman yung mga anak ko. Pero grabe, pinagdarasal ko na hindi po mangyayari yun. At sana po ay bantayan natin. Sapagkat minsan sabi natin, hindi, I'm doing this for my family. Di ba? Tayong mga tatay, yan yung dahilan natin eh. Nagtatrabaho para sa inyo. Nagsasakripisyo ako ng oras para sa inyo. Pero minsan, huwag mo namang bigay lahat ng oras mo doon. Kasi kung masaya din ang pamilya, mas masaya din yung pamayanan. Tama po ba? Palakpakan po natin ang ating mga pamilya. Eto, meron nakitang post sa Facebook. Mag-ingat daw tayo mga kalalakihan. Ito, sabi dyan, every time a man does a woman wrong, God pushes his hairline back an inch. Ayan. Totoo ba yan? Ayan. Ayan. Huwag mo nang tingnan yung ulo ng katabi mo. Ayan. Biro lang naman. Ayan. Eto pa. Meron nakita. Yan. Nakita niyo po ba ito? Sabi ng isang post, yan, meron daw isang babaeng asawa. Nakita niya, nung naglilinis siya, may natagpuan siya sa ilalim ng kama na yan. Isang kahon, may lamang itlog. 3, tapos may mga pera. So, syempre, kinausap si asawang lalaki. Love, curious ako, bakit may ganito sa ilalim ng kama natin? Bakit may kahon, may itlog, may pera? Sumagot si asawang lalaki. Sabi niya, love, ganito kasi yan. Nung New Year, nagkaroon ako ng New Year's resolution. Sabi ko, pag ako ay gagawa ng mali, maglalagay ako ng itlog sa box na yan. Si asawang babae, syempre tuwang-tuwa. Ay talaga? Ang galing naman ng asawa ko, 3 beses lang nagkamali. Tuwang-tuwa siya. Pero love, gusto kong malaman, 3 lang. Galing mo thank you Gusto kong malaman, bakit may pera? Sumagot, sabi niya, oo love, pag nakakaipon kasi ako ng itlog, binebenta ko. Sa awa ng Diyos, nakaipon na po ako ng mga 3,000 na rin yan. So ilang beses na pala, no? Hindi lang pala 3 beses. Maraming beses na pala nagkamali. Ayan. Pakitaas po ang kanang kamay. Kaway-kaway. Tapikin ang balikat ng nasa kanan. Sabihin mo sa kanya, mag-ingat! Eto, punta tayo sa pangatlo at pang-apat. Pangatlo is friendship. Pakisabi nga po, friendship. Friendship, mga matibay na ugnayan, hindi lang sa pamilya, kundi sa mga kaibigan din natin. Matibay na ugnayan sa iba. At yung pang-apat ay work. Work that is both fulfilling and meaningful. Sino dito yung nakikita pa ang kahulugan ng buhay sa kanilang ginagawa sa trabaho? Lalim ng tanong.
Yung iba gustong magtaas ng kamay pero talagang pinag-iisipan. Yan po yung dasal natin, na sana kahit man ang daming mga stressful na bagay sa trabaho, ang daming stress, ang daming problema, ay sana makikita pa rin natin ang saysay ng ating mga ginagawa. Na halimbawa, bukas magkakaroon po ng workshop ng mga kailangang i-record, kailangang bantayan. Sana po pag ginagawa yung mga yon ay iniisip natin na, uy, ginagawa ko ito sapagkat binabantayan ko kung tama ba yung mga pinupunduhan namin. Kung tama ba na meron kaming mga ginagawang trabaho na pangmatagalan din. Work, trabaho na may kahulugan. Hindi lang basta-basta trabaho. Kasi minsan po ay hinihila mo na lang yung sarili mo pumunta sa opisina. Di ba? Minsan may isang empleyado. Ito po yung nasilip namin sa kanilang GC. Ang pangalan niya po ay itago natin sa pangalang Ivan. Kunyari, may Ivan po ba dito? Wala. O ito. Kung hindi na babasa sa likod, babasahin ko. Si boss nag-message sa GC. Sabi, saan ka na, Ivan? Anong oras? Late ka na naman. Sumagot si Ivan, boss, sorry po, mag-vacation leave na lang po siguro ako ngayon. Yung jeep kasi na sinakyan ko dito sa terminal ay inarikila pala ng mga magsi-swimming. Nandito na po kami sa Pansol. Di ko sila kilala, pero nag-iihaw na po ako ng barbecue. Gumawa ng dahilan. Ayan. Minsan ganyan tayo, no? Gumagawa ng dahilan para hindi na po muna pamasok. Minsan nangyayari naman talaga yan. Pero sana ay mabawas-bawasan. Sana andun pa rin yung meaning sa ating trabaho. Ayan. Pakitaas nga po yung kaliwang kamay. Kaway-kaway. Tapigin ang balikat ng nasa kaliwa. Sabihin mo sa kanya, find meaning in your work. Ayan. Kasi kung gusto natin maging mas masaya, we want to become a happier leaders, then we need to be aligned in these 4 areas. At sa 4 pillars na yan, andun yung sinabi natin kanina na enjoyment, satisfaction, and meaning. Nararanasan natin sa ating faith, family, friendship, and work. So ito po ay ibabangga natin yung mga turo ni Arthur Brooks sa mga turo ng isang kilala pang expert sa leadership. Ang pangalan niya ay John Maxwell. Siya po ay kilala, the world's most influential leadership expert. Isa rin po siyang author na napakalaming libro. Isa po dyan ay yung 21 Irrefutable Laws of Leadership. At ngayong hapon, ay ibabangga natin yung mga 4 sa 21 laws na yan sa napag-aralan natin kanina kay Dr. Arthur Brooks. Titingnan natin happiness and leadership. Pakisabi nga po, leadership. Pakisabi sa sarili, I am a happier leader. Si Kuya ng katabi, sabihin mo sa kanya, you are a happier leader. O, yan. So, kanina sabi natin, enjoyment ay importante. Isa sa mga tinuturo ni John Maxwell ay ang law of connection. Pakisabi nga po, law of connection. Sabi sa the law of connection, leaders touch heart before they ask for a hand. Ang mga pinuno daw po, ang mga maayos na leader, ay nag-uugnay muna sa puso bago humingi ng tulong. Minsan po, parang sabi natin, basic lang yan. Kailangan naman yan eh. Tama po? Common sense. Pero alam nyo, meron akong isang kakwentuhan noong nakaraan.
Sabi niya sa akin, "Oy, alam mo bro, yung isang kasama natin ay medyo nakabakasyon." Ako naman ay biglang nagtanong, sapagkat sa pagkakaalam ko, maayos naman siyang leader. Maayos naman siyang magtrabaho. Pero sabi nung kausap ko, "Alam mo kasi bro, may problema pala sa kanya. Kung may kailangang ayusin, puro lang siya utos. Palautos lang daw siya. Nakakalimutan niya yung tamang pakikipag-ugnayan sa mga tao." So parang napaka-basic, pero nakakalimutan pa rin natin. Minsan yung tinitingnan natin na katrabaho natin ay parang robot lang, parang machine lang. Gusto ko sabihin sa katabi, ayan, tapigin ang balikat ng nasa kanan. O sabihin mo sa kanya, "Huwag kalimutan, tao din ako." Yung katrabaho natin, di robot. Eto, reminder sa atin, no? Leaders thrive when they build genuine relationships. Ang mga leader ay yumayabong o lumalago kapag sila ay nagtatatag ng tunay na ugnayan. So para po may sa buhay natin ito, tatlong reminders. Ito po. Sana po we strengthen our relationships beyond politics. Sana po mas paigtingin natin yung ating mga ugnayan sa ibang tao na hindi lang nakabase o nakadepende sa kung anong mangyayari sa politika. Sana po ganyan. Pangalawa po ay huwag nating kalimutang maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay. At pangatlo, sana po tayo ay mga leader na hindi lang puros nag-uutos, kundi nagbibigay din ng inspirasyon, nagbibigay ng lakas ng loob sa mga katrabaho natin. Okay po ba? Pumalakpak po ang mga masasayang leader. Sabi ni Maya Angelou, "People will forget what you said. People will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Huwag po nating kalimutan. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili. So, sino kaya yung mga madalas nating mga kausap, kakwentuhan? Tayo po ba ay nag-grow pagkasama natin sila? Tayo po ba ay mas sumasaya pagkakwentuhan natin sila? At tayo po ba sa ating mga pakikisalamuha sa ibang tao ay tayo din ay nagbibigay ng saya sa kanila? Yan po ay kailangan nating pag-isipan. Pangalawa, eto po. Sabi natin kanina, importante ang satisfaction. Tama po? Tingnan natin, isa sa kabangga niya yan. Kabangga nito ay yung sabi ni John Maxwell na the law of sacrifice. Pakisabi nga po, sacrifice. Sabi dyan, a leader must give up to go up. Ang isang leader daw ay marunong magsakripisyo upang sila ay aangat. Pero ang tanong is, ano nga ba yung mga bagay na pwede nating isakripisyo? Ano kaya yung mga bagay na pwede nating ialay? Para may isagawa natin itong batas ng pag-aalay. Eto, minsan may mga goals tayo, may mga gustong gawin sa buhay. Pero minsan kulang yung ating mapagkukunan. Minsan ganito ang nangyayari, no? Ayan. Minsan ganyan yung plano natin, pero ang kaya lang nating ibigay ay ito lang pala. Gusto natin yate, pero plansya na lang pala. Ayan. Dinalang na lang sa picture. Ayan. Pero ito, halimbawa may mga proyekto tayo at kulang ang mga resources.
kulang ang mga mapagkukunan. Ano kaya yung mga pwede nating i-sacrifice? At ano naman kaya yung mga hindi pwedeng mawala? Parang ito. Ito, tignan nyo ito tignan mo maigi ito, Ayan. Sabi nung nagbibenta ng barbecue, kahit po ang mahal ng karning baboy ngayon, hindi po kami magtakas ng presyo. Pero maliit na, di ba? Hindi nga nagtaas ng presyo, wala na. Kulang pa ang isang lunok. Minsan ganyan tayo di ba? Hindi, okay naman, di ba? Na-deliver pa rin namin ang proyekto, pero kulang-kulang naman. Ano? Ayan, so, tingnan natin. Eto pa, may isang post. Basa nyo? Ito, may magandang bahay. Pinost, sabi, 33 years old, may 4 na bahay at 4 na sasakyan. Matindi. Nagtanong pa, ikaw. May nag-comment. Eto, bumawi. 50 years old, in-scam ng 33 years old na may 4 na sasakyan at 4 na bahay. Kailangan po nating bantayan. Minsan, nagtatagumpay tayo, pero nang-i-scam tayo ng ibang tao. Pwedeng hindi yung literal na nag-scam, pero mali yung shortcut na ginawa. Ayan. Taas ang kaliwang kamay, kaway-kaway, tabigin ang balikat ng nasa kaliwa, sabihin mo sa kanya, mag-ingat. Ayan. Sapagkat ito, reminder sa atin. Pwede po bang sabihin natin, basahin natin sabay-sabay? Go! Ang kasiyahan ay nagmumula sa mga bagay na handa nating isakripisyo. Nagmumula sa mga bagay na kaya nating ialay. Sapagkat, halimbawa ito, may mga problema, may mga hadlang sa ating mga layunin. Ano ba ang pagtingin natin sa kanila? Kasi sabi dito, pwede daw 3. Yung una, nakikita niya problema. So ang tinatanong niya is, how am I going to get over that? Paano ko yung kaya matatawid yan? Pero yung isa, iba yung tingin. Ang tingin niya is, it's a challenge. Ito ay hamon lamang. So ang sinasabi sa sarili is, this will be fun. Ay, exciting to. Ay, masaya ito. Hamon ito. Yung pangatlo, parang mas maganda. Sapagkat ang tingin niya sa problema, hindi lang challenge, kundi opportunity. Kaya ang sinasabi sa sarili is, wow, the faster I climb this wall, the sooner I win my prize money. Pag mas mabilis ko matapos ito, ay makukuha ko agad ang aking ₱200,000 piso. Kasi yun yung tingin niya opportunity. Minsan sa buhay natin, di ba? Kanina may konting palaro. Okay, ituwad ang mga upuan, hanapin kung may logo, ganyan-ganyan. Yung iba tuwang-tuwa. Yay! Ang dami pang chinek na upuan. Yung iba nagko-complain, ano ba naman yan? Pagod na nga ako, tatayo pa ako. Di ba? Pero nagbibigay nga ng it's an opportunity. Pero minsan, ano nga ba yung pagtingin natin? Eto, 3 practical na reminder. Una, we have to shift from a mindset of entitlement to service. Minsan kasi sabi natin, hindi, nahalal ako I deserve. Di ba? Minsan sinasabi natin, gusto ko magserbisyo. I want to serve. Pero nung naluklok na, I deserve. Minsan nababaliktad, So you have to shift. Balik natin yung hangarin natin nung una pa na magsilbi. Pangalawa, ito,
Kailangan nating tanggapin na ang pamumuna ay hindi kung ano ang nakukuha natin, kundi kung ano ang naiambag natin. At pangatlo, sana po ay huwag tayong maghanap ng panandaliang kasiyahan, kundi ang hanapin natin ay yung pangmatagalang pagbabago. Minsan, di ba, ang dami nating ginagawa sa barangay, maganda yan. Pero sana, nakikita natin na, ito, gagawin namin ito short term, okay yan. Kasi may short term problem, kailangan ng short term solution. Pero kung may nakita tayong long term problem, ay, dapat long term yung solution ko dito. Yun po. Kaya, bukas sa workshop natin, pag binabantayan natin yung mga numero na yan, ay sana naiisip natin yung mga yon. Ito, sabi ni Napoleon Hill, great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Pangatlo, kanina sabi natin, importante ang meaning, importante ang kahulugan. Sabi naman ni John Maxwell, meron siyang sinasabi na the law of legacy. Pakisabi nga po, ang sinasabi sa the law of legacy ay a leader's lasting value is measured by their succession. Ang tunay na halaga ng pagiging isang leader o pinuno ay nasusukat sa kanilang mga kahalili. Sabi ni John Maxwell, you are not a success if you don't have a successor. Malala ko noong high school pa ako din po ay madalas maalal na student leader. At dahil binibigyan ako ng posisyon, sabi ko, sige, gawa tayo ng mga programs, mga activities. So yan, dami naming ginagawa. Ang ganda. Pati yung mga tito, tita namin, binupuri kami, mga guro, sabi nila, galing, very good. Siguro kayo ang pinaka maganda, the best batch, sabi pa nila. Kami naman natutuwa sapagkat nakikita nila na, uy, may halaga yung aming nagagawa. Pero ito, edi nag-graduate na kami. Marami sa amin, kailangan lumipat. Kasi iba yung kung saan magkukulehiyo. So lumipat kami. So ibig sabihin, naiwan yung mga yun. Pag umuwi kami, tinatanong kami, asan na? Asan na yung alin? Asan na yung mga nasimulan nyo? Bakit wala nang ganito? Asan na yung mga pumalit sa inyo? Ako naman ay biglang nagising. Sapagkat dati, akala ko okay na yung andami kong nagawa. Pero importante din pala na dapat mag-prepare tayo ng mga susunod sa atin. Yung mga kapalitan natin. Yung halimbawa, wala ka ng energy na mangampanya, hindi ka na makatakbo sa eleksyon. Meron ka bang mga tinuturuan na mas bata sa iyo upang mag-lead din sa iyong barangay? Meron ba? At pag tinatanong ko ito, hindi ibig sabihin na kailangan yung anak mo. Hindi. Pero basta mas bata na, uy, may potential yun na. Uy, pwedeng maging leader yun na. Uy, okay yun na. Ako din po ay isa leader ng mga organisasyon. At isa sa mga organisasyon ay sabi ng aming mga leader, lagi nilang nire-remind sa amin, pag kaupo mo pa lang sa pwesto, sabi nila, alam mo nang gagawin mo ha. Ngayon pa lang, maghanap ka na ng pwedeng papalit sa'yo. Yun ang turo sa amin. Yung parang, kakasimula ko pa lang eh.
Oh, pero kailangan mong alamin yon para matulungan mo sila, magbaybayan mo sila, ma-mentor mo sila, ma-coach mo sila. Kasi kasama yan sa iyong magiging legacy. Ang ipapamana mo, hindi lang posisyon, kundi yung mga wisdom. Yung talino mo, yung karanasan mo. Ang dami mong napagdaanan, sayang naman kung sa'yo lang yan. Tingin sa katabi, tapigin ang balikat, sabihin mo sa kanya, huwag mong sayangin. Kasi ang galing-galing mo eh. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. We are not a success if we don't have successors. Sabi dito, true happiness comes from leaving something greater than yourself. Ang tunay na kaligayahan ay nagbumula sa pag-iwan ng isang bagay na mas dakila o higit pa sa sarili. Kaya 3 pong mga practical na reminders sa atin. Una po, sana po ay magtuon tayo sa kung ano ang nais mong maalala sa iyo. Hindi lamang sa mga maraming bagay na urgent. Ano kaya yung pag sinabi nila yung pangalan mo balang araw, ano kayong maalala nila? Pangalawa, sana po ay mag-isip tayo ng mga panghenerasyon na epekto ng ating mga desisyon ngayon. Pag po isinabatas natin ang isang bagay, ano kaya yung epekto nito sa susunod na henerasyon? Pag gumawa po tayo ng isang resolution para sa isang proyekto, ano po kaya ang magiging epekto nito sa susunod na henerasyon? Pangatlo, sana po ay maggabay tayo ng mga mas batang leader at tayo ay magtakda ng mga mabubuting halimbawa para sa kanila. Gusto kong malaman dito kung ano yung mix natin. Pwede po bang pumalakpak yung mga 21 to 30 years old? Okay, meron. Pwede po bang pumalakpak ang mga 31 to 40 years old? Dumadami. Huwag po kayo magsinungaling, ha? Pwede po bang pumalakpak ang mga 41 to 50 years old? Pinakamarami so far. Pwede po bang pumalakpak ang mga 51 to 60 years old? Oy, mas marami. Meron po bang mga 61 to 70 years old? Meron bang more than 70 years old? Meron? Meron ba? Wala? Ay, meron. Oy, palakpakan naman natin. Maraming salamat. Kailangan pa rin natin yan kasi yung wisdom comes with experience din eh. Ito, hindi ko natanong nung simula. Meron po bang below 20 years old? Wala? Ayan. Pero maganda kasi mix. May mga nakatatanda, may mga nasa gitna, may mga mas bata. At sana we take this opportunity na, eto, may mga nakikilala tayo and nagtutulungan para may mga maihanda sa susunod na henerasyon. Okay po ba? Amen? Eto, sabi ni Steve Harvey, once you've tasted significance, success will never satisfy again. Sa sandaling malasahan mo ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi ka na muling masisiyahan sa tagumpay lamang. So, importante na magtagumpay. Importante yung mga personal goals natin. Pero pag lasahan natin ang significance, yung iniisip mo yung iba,
laging hinahanap-hanap mo ito. So, ito po ang ating pag-isipan. Kung sa ngayon po ay ikaw ay bababa sa iyong posisyon, sa kung anumang dahilan, if you are to step down today, what legacy would you leave? Ano po kaya ang iyong maiiwan? At ang panguli, eto na po. Yung tatlong bagay na yon, enjoyment, satisfaction, meaning, kailangan merong balance. At para matulungan tayo, tingnan natin yung sinasabi ni John Maxwell na the law of priorities. Pakisabi nga po. At sabi sa the law of priorities, activity is not equal to productivity. Minsan po tayo ay nagbibisi-bisihan, pero pag titingnan natin yung ginawa natin, hindi naman talaga productive. Tama? Sinong guilty kasama ko? Ayan. Minsan akala natin, dami kong ginawa eh. Busy ako. Pero pag chinek mo yung ano, ay, walang nagawa, walang natapos, hindi productive. So, activity is not equal to productivity. Kailangan nating tingnan. And yung totoong leader, a great leader, chooses what truly matters. Alam niya ang pinaprioritize niya. Etong tanong ko sa inyo, kung kailangan niyo pong manmili, ano pong pipiliin niyo? Oras o pera? Ayan, may nagsagot ng oras, may nagsagot ng pera. Siyempre, kung talagang i-analyze natin, depende sa sitwasyon. Tama naman. May mga time na, oras, siyempre. May mga time na, hindi, pera. Pero generally, ano kaya? Dito, mas malakas yung oras. Ito, minsan, nakita ko yan eh. Yung madaling araw flight mo kasi mas mura. Kaso 2 p.m. pa ang check-in. Yung isa naman, sabi niya, importante ang oras. Kailangan ko itong bantayan. So alam niyo ginawa niya? Ito. Iba-ibang time zone pa yata yan eh. Galing, ano? Ayan. Ito po, 3 reminders. Una, sabi dyan, you have to audit your daily habits. Kailangan daw po nating suriin ang ating mga araw-araw na gawain. Naayon po ba ito sa mga kailangan nating i-prioridad? Pangalawa po, siyempre, kung alam mo yung mga importante, kung alam mo yung mga tamang nagbibigay ng happiness, kailangan nating bantayan yung mga yon. At pangatlo, tandaan na hindi lahat ng mga urgent ay mahalaga. So itong tanong, what is one thing that you need to prioritize more? Ano kaya yung isang bagay sa buhay natin ngayon ang kailangan nating bigyan ng prioridad? Ano kaya yung mga bagay na nakalimutan nating bigyang pansin na ngayon, lalo na sa edad natin, ay kailangan pala nating bantayan? At alam ko magkakaiba to. Sapagkat minsan pag single ka, ay naming pwedeng gawin. Pero pag nagkasawa ka na, may mga konting, ay ito, dapat unahin ko to. Wala muna to. Kahit maganda rin naman to. Pero kailangan munahin yung iba. Minsan naman, pag nagkakaedad na, yung mga dating dapat bigyan ng oras ng mas bata, ay kailangan ng bawasan kasi may edad na. So ano po kaya yung ngayon? Sa ating stage sa buhay, sa ating posisyon sa trabaho, ano po kaya yung mga kailangan nating unahin?
Sapagkat ito, ang pamumuno, leadership, is not just about power. It is about purpose, joy, and impact. Leadership is more than just power. A happier leader creates a better barangay. And that's why, ito ay pinag-usapan natin. Sapagkat gusto natin na mas maging masaya sana ang ating barangay, ang ating pamayanan. Kaya importante na tayong mga namumuno ay masaya na sa tamang lugar. The choice is yours. Will you lead with happiness? Pwede po bang tanungin yung katabi, sabihin mo sa kanya, the choice is yours. Will you lead with happiness? Gusto ko pong tapusin ang itong pagbabahagi sa isang napakasimpleng sharing na aking narinig din sa isang kilala na author and leader. Ang pangalan niya ay Simon Sinek. Sabi po niya, merong isang tao, at ito'y binabahagi ko din sapagkat sa mga karanasan ko ay nakita ko din sa aking sarili. Pero gusto kong ibahagi yung sinabi niya, isang tao, yung isang tao na to ay isang kilala, nasa isang mataas na posisyon. At yung isang taong to, pangalanan natin Juan. Itong si Juan, top officer, respected leader. Isang araw, inimbitahan si Juan na pumunta sa isang pagdiriwang. At yung pagdiriwang na yun ay nasa isang lungsod na kailangan siyang mag-flight. Sapagkat siya inimbita at siya yung panauwing pandangal. Siya ay binook sa isang business class flight. So, ang ganda. Talagang wow. At paglapag sa airport, matindi. Kasi meron siyang sundo. Ang nagsundo sa kanya ay isang limousine. So, hinatid siya sa kanyang hotel. Hindi lang basta-basta hotel. The highest end. Hindi lang 5-star. Matindi. Bumaba siya. Hinatid sa kanyang room. Hindi lang kung saan-saan. Sa pinaka-taas sa penthouse. Na talagang napakagandang suite. Pumasok siya. Naupo siya. Tumingin sa paligid. Wow! Ang ganda naman talaga. Kinabukasan, araw ng pagdiriwang, sinundo siya sa kanyang hotel, pumunta sa isa pang napakagandang center. Hinatid ulit siya gamit yung limousine. Pagdating sa hall, grand entrance, ang daming mga usher, talagang, whoo! Dito po kayo, sir. Welcome. Thank you for coming. Hinatid sa kanyang upuan kasi may hintayin pa. Sir, ano pong kailangan nyo? Gusto nyo po ba ng kape o tsaa? Coffee or tea? Sabi niya, coffee. Maya-maya, hinatid. Hindi lang basta-basta kape. Talagang top of the line. Pati yung kanyang mug ay special. Sinerve. The following year, yung susunod na taon, siya ulit ay pupunta sa pagdiriwang na yon. Pero sa taon na yon, wala na siya sa posisyon. Pero kailangan niyang pumunta doon. Wala na pong nag-book ng flight para sa kanya. Siya na po ang nag-book ng kanyang flight. Simple lang naman siya, economy. Paglapag sa airport, walang limousine. Siya na po yung naghanap ng kanyang taxi, nag-grab. Pumunta sa kanyang hotel, sakto lang.
Pumasok sa kanyang room, okay naman. Maganda, sakto lang. Kinabukasan, kailangan niyang pumunta sa pagdiriwang. Walang sundo, siya yung tumawag ng kanyang taxi, pumunta sila doon. Pagdating sa event, meron namang mga usher, welcome, thank you sir. Find your seat. Pumunta siya sa kanyang upuan. Nag-announce yung MC, while waiting for the event, you may have your coffee. Nandun siya nakaupo. Hinanap niya saan yung kape. Nakita niya, andun sa kabilang dulo. Tumayo siya. Kinuha yung isang paper cup. Nilagyan ng kape. Wala nang sugar or creamer. Okay na siya sa black coffee. Bumalik sa kanyang upuan. Naupo. At nakangiti. At binabalikan niya yung nakaraang taon. At kinukumpara niya ngayong taon. Nung nakaraang taon nasa posisyon, ngayong taon wala sa posisyon. Nakaraang taon grabe, bongga. Ngayong taon, sakto lang. Pero alam nyo, masaya pa rin siya. Sapagkat sa loob-loob niya, simula't simula pa lang, bago pa man siya nandun sa posisyon, nung nakaraang taon na yun, alam na niya kung sino siya. Alam na niya kung saan siya dapat huhugot ng happiness. Balang araw, wala po tayo sa posisyon. Balang araw, kailangan mong tumayo at kumuha ng sariling kape. Sana po, kung saan man tayo, masaya pa rin tayo. Because we are happy leaders. And we know what happiness means. Happiness is love. Magandang hapon po.